mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi mainam o hindi pwede na kutyain o kaya ay insultuhin ang mga sinasamba ng mga hindi mananampalataya. At kung mayroong mga tao na kumukutya o nanginginsulto o nagsasabi ng masama o pagmumura sa mga sinasamba ng mga hindi mananampalataya, ay hindi rin pwede sa atin na sasang-ayunan natin. Kasi ang mali ay hindi pwedeng sang-ayunan. Doon tayo sa kung ano yung tama. Bakit natin nabanggit ito, mga kapatid, na nananampalataya sa Allah? Para mas maging malinaw sa atin ang ating pag-intindi sa ating pananampalatayang Islam. Isa sa talata na makikita natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Maliwanag itong talata, mga kapatid. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. At huwag ninyong insultuhin, huwag ninyong kutyain ang mga asnam, mga alihatul musyrikin, mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan ng mga hindi mananampalataya, mga sinasamba ng mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyong insultuhin, huwag ninyong kutyain, huwag ninyong murahin, huwag ninyong maliitin. Wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah. An-nahi. Ibig sabihin ay pagbabawal. Na ano ang jawabun nahi? Anong kasagutan niya? Kapag ginawa mo na, ininsulto mo, kinutya mo, minura mo, minaliit mo, anong mangyari? Fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Sila ay kukutyain nila ang Allah. Iinsultuhin nila ang Allah. Mumurahin nila ang Allah. Hindi nakakapagtataka. Dami-dami natin nakikita sa Facebook na minumuran niya ang Allah. Sinisira niya ang Quran. Nakakatakot, mga kapatid. Baka tayo ang dahilan kung bakit nila nagagawa. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jahlan. Kukutyain nila ang Allah, insultuhin nila ang Allah, mumurahin nila ang Allah dahil sa kamangmangan. Bighairi ilm. At walang kaalaman. Mangmang sila tungkol sa Allah. Wala silang kaalaman. Pero dahil sa kinutya mo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga sinasamba, ininsulto mo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga sinasamba, minura mo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ang kanilang mga sinasamba, kukutyain nila, iinsultuhin nila, mumurahin nila ang Allah na ating sinasamba. Na hindi rin natin pwedeng sang-ayunan ang sinumang tao na nagmumura, nangungutya, nanginginsulto sa mga sinasamba ng hindi mananampalataya. Kaya dumating ang talatang ito, mga kapatid, kasi ang mga Muslim sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana al-muslimun, sinabi ni Qatada, kana al-muslimuna yasubbuna alihatal kuffar. Sa panahon ng propeta, ang mga Muslim ay iniinsulto nila, kinukutya nila ang mga sinasamba ng mga kuffar, ng mga hindi mananampalataya. Nakakapagsalita sila ng masakit. Kaya ang mga hindi nananampalataya, ang mga kuffar, yasubun Allah. Kinukutya nila ang Allah. Ininsulto nila ang Allah, minumura nila ang Allah. Adwan bighairi ilm. Dahil sa kamangmangan at walang kaalaman. Kaya nazalat hadhihi al-aya. Ibinaba ang talatang ito. Huwag na tayong babalik sa umpisa na hindi pa ibinabang talatang ito. Kaya dumarating ang talata, may mga sababun nuzul. Kaya ibinaba ang talatang ito dahil ang mga Muslim
Sa panahon ng propeta, ay nagsasalita sila ng masakit sa mga sinasamba ng mga hindi nananampalataya, mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Kaya ibinaba ang talatang ito, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ibinaba ang talatang ito. Implement. Kinakailangan na i-implement ang talatang ito hanggang sa kapanahonan natin sa ngayon. Kinakailangan natin na i-implement na huwag nating kutyain, huwag nating insultuhin, huwag nating murahin ang mga sinasamba ng mga hindi nananampalataya. Wa in kana fihi maslaha illa annahu yatarattabu alayhi mafsada. Kahit na mayroon pang kabutihan, kaya ko ininsulto, kinakailangan na insultuhin, kinakailangan na kutyain, kinakailangan na murahin, kinakailangan na maliitin. Kasi may maslaha, may kabutihan. Anong kabutihan? Magyakap sila sa Islam. Kahit ganun pa ang pangangatuwiran, ay hindi rin pwede kasi kaakibat nito ang mafsada. Ang mafsada, ang kapinsalaan, ang pangyayari na hindi maganda. Kasi pag ininsulto ang Allah, kapag kinutya ang Allah, kapag minura ang Allah, darating ang fitna. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo ang fitna, ang tukso, ang matinding tukso, ang pangyayari na hindi maganda, na hindi lamang matatamaan yung mga tao na mga masasama, gumagawa ng mga kasamaan, kundi pati ang mga gumagawa ng kabutihan ay damay-damay. Na sundan natin ang aral. Ano yung aral? Inutos ng Allah na mag-anyaya sa pamamagitan ng karunungan at mainam na pangangaral. Ano pa? Ipinagbawal ang pangungutya, panginginsulto, pagmumura sa mga sinasamba ng mga hindi nananampalataya. Para hindi nila kutyain ang Allah. Para hindi nila insultuhin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating ang mga kapatid natin ng mga Arabo mula sa Yaman patungo sa Asia, sa Indonesia, Malaysia, sa Pilipinas. Dumating sila ang tariq at-tijara, haula at-tujar dakhalu fil Philippines ang tariq at-tijara, walakin gharaduhum ad-dukhul fil Islam. Tingnan ninyo mga kapatid, ang mga nagbibinta ng mga tela, dumating sila sa Pilipinas. Pero anong purpose? Pag-anyaya sa kaisa ng Allah. Wala sa kanila ang pangungutya sa mga ribulto o mga anumang mga Diyos-Diyosan. Grabe pa noon ang mga sinasamba ng mga ninuno natin. Wala sa kanilang pagmumura sa mga kanilang mga sinasamba. Sumasamba sa araw, sumasamba. Wala sa kanila ang panginginsulto sa mga sinasamba ng mga tao. Dumating sila doon, mayroong tinatawag na hikmah, wisdom, karunungan, mabuting pangangaral, katanggap-tanggap sa mga tao. At kahit na yung tao na yan ang inanyayahan mo, na hindi niya tatanggapin ang Islam, pero nirespeto mo siya, iginalang mo siya, pinakita mo sa kanya ang Islam. Ang Muslim ay kagalang-galang, hindi nila kailanman kukutyain ng Allah. Hindi nila kailanman insultuhin ng Allah. Hindi nila kailanman mumurahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit ito sa hadith, sahih na hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba walidayhi. Qalu, ya Rasulullah, wa kayfa yasubbu ar-rajulu walidayhi? Qala, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Tingnan ninyo mga kapatid. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sabba walidayhi, isinumpa, la'na at tarad, ba'idun min rahmatillah, isinumpa, itinakwil, malayo sa awa ng Allah, man sabba walidayhi, ang sinumang tao na insultuhin niya ang kanyang mga magulang, kutyain niya ang kanyang mga magulang, murahin niya ang kanyang mga magulang.
Qalu ya Rasulallah. Sinabi nila, usugo ng Allah. Wa kayfa yasubbu ar-rajulu walidayhi? Papaano mangyayari na iinsultuhin ng tao ang kanyang mga magulang? Kukutyain ng tao ang kanyang mga magulang. Mumurahin ng tao ang kanyang mga magulang. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Anong ibig sabihin nito? Mumurahin niya, kukutyain niya, iinsultuhin niya ang tatay ng kanyang kapwa, fayasubbu abahu. Kaya ito naman, ang kanyang kapwa, iinsultuhin din niya, kukutyain din niya, mumurahin din niya ang kanyang tatay. Ang tatay na nanginsulto. Wayasubbu ummahu, fayasubbu ummahu. Ito, kukutyain niya, mumurahin niya, iinsultuhin niya ang nanay ng kanyang kapwa, fayasubbu ummahu. Ito naman, ang kanyang kapwa, iinsultuhin din niya, kukutyain din niya, mumurahin din niya ang nanay ng tao na nanginginsulto. Kapag kinutya mo, ininsulto mo, minura mo ang tatay ng iyong kapwa, babalik din sa iyo kasi kukutyain din niya, mumurahin din niya ang tatay mo. Ganon. Ibasin natin sa mga sinasamba. Kapag kinutya mo, kapag ininsulto mo, kapag minura mo ang sinasamba ng mga hindi mananampalataya, anong babalik sa atin? Kukutyain nila, iinsultuhin nila, mumurahin nila ang Allah na ating sinasamba. La ilaha illallah. Walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.